Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Breaking! Saldico handa umanong maging state witness sa impeachment versus PBBM. Nagpayag umano ng kahandaan si dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico na maging state witness upang patibayin ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang anunsyo ay isinapubliko ni dating kongresista Mike Defensor na nagsabing handa si Ko na tumistigo bilang bahagi ng reklamong isinusulong ng grupo ng mga retired generals at dating opisyal ng gobyerno laban sa Pangulo. Ayon sa ulat, ang posibleng pagharap ni Ko bilang state witness ay itinuturing na kritikal na hakbang sa pagtatangkang palakasin ang impeachment case, lalo na sa usapin ng ebidensya at insider testimony. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang buong saklaw ng mga impormasyong maaaring ilahad ni Ko, ang kanyang pahayag ng kahandaan ay agad na umani ng atensyon, lalo't siya ay matagal nang iniugnay sa mga isyong may kinalaman sa budget allocations at mga proyekto ng gobyerno na patuloy na iniimbestigahan sa Kongreso at Senado. Okay, ano ang masasabi natin tungkol dito? Parang malabo. Kwentong, I don't know, anong klaseng kwento. Hindi sa minamaliit ko, yung grupo ni na ex-congressman Mike Defensor. Alam ko, pinaghandaan nila yung impeachment case na isasampa sana nila laban kay PBBM, kaya lang hindi tinanggap. Malabo na si Saldico ay uuwi sa Pilipinas para magtistigo laban kay BBM. Bakit? Una, ang impeachment is more of a political in nature. Ang tinitignan dyan hindi yung bigat ng ebidensya mo. Ang tinitignan sa impeachment ay ang party affiliation mo. Kanino ka may utang na loob or kanino ka makikinabang. Example, dyan sa kamera. Siya nakikita ko ngayon, kahit pa anong lakas ng ebidensya laban sa Pangulo, mababaliwala yung ebidensya na yan kasi ang loyalty ng karamihang congressman ay nasa Pangulo pa rin. Yan ang nakikita ko. Kaya useless na uuwi si Saldico. Mapapahamak lang siya pag uwi niya kasi huhuliin siya ng gobyerno dahil may warrant of arrest na siya. Yan ang nakikita ko. I don't know saan nakuha ni na Congressman Mike Defensor ang kanilang itong bagay na ito. Kung ako si Saldico, hindi ako uuwi ng Pilipinas. Kung totoo yung sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na 10 years ago, nakakuha na siya ng passport, Portuguese passport, dahil nag-invest siya ng malaking amount of pera, euros ba yan o US dollars, basta nag-invest. And in return, binigyan siya ng Portuguese citizenship. 10 years ago. No, protected siya doon. Ang mga intelligence agents ng DILG nandun na daw sa Portugal.
alam na nila yung specific location ni Saldico. Kailang, yung community na yon parang Forbes Park. Hindi ka basta-basta makapasok sa Forbes Park. Dahil private residence yan. Mga bilyonaryo ang nandyan. So, ang mga tauhan ng DILG, hindi sila makapasok sa community sa Forbes Park na kinatitirhan ni Saldico. Safe na safe siya doon. Kaya wala akong nakikitang rason na uuwi dito si Saldico. Anong mapapala niya kung magtistigo siya laban kay Pangulong Marcos Jr.? Meron ba? Mawawala ba ang kanyang warrant of arrest? Kung uwi siya doon, hindi na ba siya maaresto at makukulong? O, di ba? Kaya malabo. Malabo. Hindi ako naniniwala dyan. Bantayan na lang natin ngayon. Ano ang hakbang ng mga itong dalawang grupo, Makabayan Black at saka itong grupo ni na Attorney Topacio? Ano ang kanyang legal remedy sa ginawa ng Office of the Secretary General ng House sa hindi nila pagtanggap sa impeachment complaint? Sinabi ng isang abogado, si Attorney Cayusa, yung dating IBP President, pwedeng sampahan ng kaso yung, I don't know kung sino yung deputy, basta. Dahil paglabag yun sa batas. Sino yun? Si Attorney G. Pwede rin daw magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban sa Kamara. Yung ginawa nila ngayon. Yun ang binabantayan ko. Dahil grabe, kaliwat kanan na ang mga naisasampang kaso sa Korte Suprema. Good news po ito, yung Korte Suprema nag-set na ng oral arguments doon sa mga kasong isinampa laban sa Marcos Jr. Administration, yung constitutionality ng GAA 2024, 2025, and 2026. That's good news. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So, muna ni sila ang tagaan. Muna ni sila. So, muna ni ang yero nga. Dako namong pasalamat kay magkatop na mig bag-o. Dili na mituruan og ulam. Ang mga daan na sa Makaano kayo sa nag-sponsor ani. Kay nakabalay na gid mi. Namong pasalamat sa Ginoo. Og sa nag-sponsor ani nga sen. Og sa nagdumala. Daghang salamat. Kayo. Salamat sa pagkatag ko. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo, daghang salamat. Salamat kayo sen. Dili na ni ulanan kinanay bago. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Salamat sa nag-sponsor ani. Salamat. Sige. Salamat sa Ginoo kay nagkatop gyud mig bag-o nga sen. Salamat sa naghatag og sa kuan nag ubad ka na mo dire.
Sukad pa sa una, wa ko'y balay, karon pagyud ko nakagbalay nga naay sin panalangin sa Ginoo. Okay, Col. Salamat, Col.